Kumusta po ang bawat isa? Yung sinalubong nating Happy New Year, nawa hanggang ngayon happy po tayo. Yung mga inaasahan nating pagbabago, nagkaroon na ba ng katuparan? Yung mga inaasahan nating trabaho, o kaya mga negosyo, yan po ba ay maaasahan pa din natin ngayon? Yung mga sinasandala nating tao, yung mga nangako sa atin, yung mga inaasahan nating promotion sa trabaho, yung mga expansion sa negosyo, unti-unti na bang nangyayari? Nawa po lahat ng inaasahan at mga pinagkakatiwalaan ng bawat isa sa inyo ay nananatili at patuloy na tumitibay sa kabila ng katotohanan na wala tayong katiyakan sa lahat ng mangyayari sa atin. Wala tayong certainties. Wala tayong kasiguraduhan. Pwede tayong mabigo sa mga inaasahan natin at pwede din tayong biguin ng mga inaasahan natin na pwedeng yung mga inaasahan nating halimbawa trabaho, kaya pera o kaya kapangyarihan na meron tayo o kaya negosyo, pwede pong mawala. At yung mga taong inaasahan din natin, yung mga taong sinasandala natin, pwede din po yung mawala sa panahon na hindi natin inaasahan. Ang pag-aaral po natin ngayon, magandang paalala ito sa atin na tanging Diyos at ang kanyang salita ang maaasahan at makakapitan natin. Dahil Diyos lamang po at ang kanyang salita ang matibay, ang maaasahan, ang ganap at hindi nagbabago. Ang mga pangunahing talata na ating pag-aaralan mula po sa Psalms 119, verse 89 hanggang verse 96. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Biblia at New King James Version sa English. At ito pong Psalms 119 o mga awit 119 ay hindi ito isang aklat ng awit na para bang yung writer, yung may akda ng awit na ito, maayos yung kanyang buhay. Na para bang yung buhay niya ay puro pagpapala yung natatanggap niya. Kaya napapakanta siya. Hindi ho gano'n, no? Kabaliktaran pa nga eh. Kasi, ang mababasa natin sa mga naunang talata, may paghihirap na pinagdadaanan yung may akda ng sulat na ito. Yung kalagayan ng writer ng awit na ito, may pag-uusig, may paghihirap. Halimbawa, dito sa verse 82, ang tanong niya sa Diyos, nanlalabo ang aking mga mata sa paghihintay sa iyong pangako. Aking itinatanong, kailan mo ako aaliwin? When will you comfort me? Nakakaranas siya ng pag-uusig dahil sa mga kaaway na nagpa-persecute sa kanya. Yung mga nagsasalita ng kasinungalingan at yung mga hindi sang-ayon sa tuntunin ng Diyos. Dahil sa hirap ng kalagayan niya o dahil sa hirap ng pinagdadaanan niya, nangangailangan siya ng kaaliwan. At pakiramdam po nitong psalmist, mamamatay na siya. Sabi po sa verse 87, halos sa ibabaw ng lupa ako ay kanilang winakasan. They almost made an end of me on earth. Ganyan na yung pakiramdam niya. Feeling niya, katapusan na niya. Sa RTPB o yung Revised Tagalog Popular Version na salin nito, ang nakalagay, halos sila'y magtagumpay, nakitilin yung buhay ng writer, nung may akda ng awit na ito. Sa realidad po, ang buhay natin may kawakasan naman talaga. Yung reality, yung buhay natin may katapusan at anumang meron tayo sa mundong ito, anumang meron tayo sa ibabaw ng lupa, buhay natin, mga bagay na meron tayo, lahat may katapusan. Sa buhay nga natin, sabi ni Santiago sa kanyang sulat, ang buhay daw po parang singaw o parang usok lamang. Sandaling lilitaw tapos mawawala na. Ngayon, paano kung sasandali yung ating buhay? Sasaglit lang pala. Yung parang usok yung buhay natin. Tapos katulad pa dito sa psalmist na nakakaranas pa ng persecution.
And sa sobrang persecution sa kanya, sa sobrang pag-uusig sa kanya, feeling niya magwawakas na yung buhay niya. Kumbaga, maiksi na nga lang yung buhay, may paghihirap pa. Maikli na lang yung buhay, may mga kaaway pa o kaya may mga nagpapahirap pa. Sa ganyang katotohanan, sa ganyang kalagayan na ang buhay natin ay maiksi, tapos meron pang nag-uusig, may nagpapahirap, kailangan po natin ng may makakapitan. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nagbabago na sasandalan. Isang bagay na hindi maglalaho, na hindi magigiba, kundi talagang permanente na maaasahan at matatag na masasandalan natin. Kung ang buhay po ng tao ay maikli, tapos may mga pagsubok at paghihirap, ang kailangan po ng tao ay isang matibay na makakapitan at maaasahan. Tulad dito sa may akda ng awit na ito. Sa kabila ng kalagayan niya, sabi po dito, ngunit ang mga tuntunin mo ay hindi ko tinalikuran. Dito po sa chapter 119, kapag nakabasa tayo ng tuntunin, kapag nakabasa tayo ng precepts, o ng patotoo, o ng testimonies, kaya makakabasa tayo sa kabanatang ito ng salitang utos, kautusan, o batas, o law, karaniwan pong tumutukoy lahat ng yan sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos o mga tuntunin ng Diyos, huwag nating tatalikuran. Kahit na o kaya lalo na kung may mga hindi maganda na nangyayari sa ating buhay. Katulad nga dito sa Psalmist, kung may kalungkutan man tayo o merong affliction na nararamdaman tayo o kaya may nagtatangka ng masama sa buhay natin, sa kabila ng hindi magandang kalagayan, katulad nga po sa may akda dito, sa masama o hindi magandang kalagayan ng may akda ng awit na ito, taglay pa rin niya yung pag-asa. Taglay pa rin niya yung kagalakan na nakayanan pa niyang isulat yung aklat na ito ng mga awit. Sa kabila ng pag-uusig sa kanya at merong persecute sa kanya na halos wakasan yung kanyang buhay, meron siyang pag-asa at may kagalakan na kaya niya pang isulat ang aklat na ito. Ngayon, ano yung dahilan? Na sa kabila ng difficulties na pinagdadaanan niya, sa kabila ng hirap na nararanasan niya, nagawa pa niyang umawit at magpuri sa Diyos. Ano yung dahilan? Dahil po sa matibay, sa maaasahan at malawak na salita ng Diyos. Yung matibay, yung maaasahan, yung malawak, yan po yung mga pangunahing punto na ating bibigyan din sa ating pag-aaral sa mga piling talata dito sa Psalms chapter 119. At atin din pong makita na ang salita ng Diyos ay permanente, maaasahan at perpekto. Angkop sa atin anuman yung ating sitwasyon, anuman yung ating kalagayan. Ang unang punto po, matibay ang salita ng Diyos. Sa verse 89 hanggang 90, makikita po natin na ang salita ng Diyos ay permanente. Meaning po, hindi nagbabago. Nananatili ito magpakailanman. Ngayon, sa diwang iyan, na ang Diyos ay hindi magbabago at ito ay nananatili magpakailanman, masasabi talaga nating matibay ang salita ng Diyos. Sabi po sa verse 89, magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang tinutukoy po dito magpakailanman, salita ng Diyos. Yung magpakailanman o forever, ibig sabihin eternal, everlasting. Sinasabi niya dito, ang salita mo o Panginoon ay magpakailanman. Yung natatag sa langit o settled in heaven, sa ibang salin po ay firmly fixed o kaya stand firms sa ibang salin. Sa Revised Tagalog Popular Version, hindi makilos sa rurok ng kalangitan. Yun ang salita ng Diyos. Pinapakita ng talatang ito na matibay itong salita ng Diyos. Hindi mababago, hindi magbabago kailanman.
Sa buhay nating ito, kung nakakaranas tayo ng paghihirap, o kaya katulad sa psalmist, nakakaranas tayo ng mga pag-uusig at takot, tinuturuan tayo dito na tumulad sa Kanya sa pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang salita. Sabi pa niya sa verse 152, dito pa rin sa chapter 119, noon pamang unay natuto na ako sa iyong mga patotoo na magpakailanman, ay itinatag mo ang mga ito. Yung utos o commandments ay totoo. Ang tuntunin ay magpakailanman. Ang utos ng Diyos walang hanggan, o ang utos ng Diyos magpapatuloy magpakailanman. So, ibig sabihin po, ang salita ng Diyos, yung patotoo, hindi yan nagbabago. Bakit po? Dahil ang Diyos mismo ay matibay at ang Diyos mismo ay hindi nagbabago. Kaya ganyan katibay ang salita ng Diyos. Basahin natin itong sinabi ni Propeta Isaiah sa chapter 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sa kabila ng paglipas ng panahon, sa pagbabago-bago ng kalagayan, sa pagkawala ng mga bagay sa mundo, ang salita ng Diyos nananatiling totoo at hindi nagbabago. Kaya nasasabi nating ang salita ng Diyos matibay. At ang salita ng Diyos nagbibigay ng tiyak at pag-asa at katiyakan sa atin sa lahat ng kalagayan natin at sa lahat ng henerasyon ng mga tao. Yan, talatang ito, paalala po na dapat nating ilagay yung ating pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang salita. Kasi po, lahat ng bagay lilipas. Pero ang Diyos at ang Kanyang salita, mamamalagi magpakailanman. Stands forever. At katulad dito sa mga awit, chapter 119, sabi po, magpakailanman, o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. So, isang paanyaya sa atin na huwag tayong umasa sa mga bagay na panandalian. Huwag tayong umasa sa mga bagay na pansamantala lamang, kundi umasa at magtiwala tayo sa nananatili, namamalagi magpakailanman. Ano yon? Ang Diyos at ang Kanyang salita. Umasa tayo at magtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang salita na magbibigay ito sa atin ng walang hanggang pag-asa at katiyakan. Dahil ang tibay o tatag ng salita nga ng Diyos, magpakailanman yan. Tinuturuan din po tayo na napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa gayon po, magkaroon tayo ng gabay. At yung gabay nga natin, permanente at matibay. Gabay na hindi magbabago. Gabay na hindi mawawala. Itong may akda ng Psalms, habang nakakaranas siya ng mga pag-uusig, habang nasa pagsubok siya, makikita natin na nakasandal siya o nakatayo siya sa isang matibay na pundasyon. At yung pundasyon na yon, salita ng Diyos. Kung ganito pala ang salita ng Diyos na hindi maglalaho, na hindi magbabago, at ang salita ng Diyos ay walang hanggan. So katulad nga dito sa may akda ng awit na ito, magtitiwala din tayo sa katapatan ng nagsasalita. Ang nagsasalita, ang Diyos mismo. Sa verse 90 po, nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. So, yung katapatan o kaya faithfulness ng Diyos, sinasabi dito na nananatili sa lahat ng salinlahi. Kung paano naging tapat ang Diyos kina Abraham, kina Isaac at Jacob, kung paano naging tapat ang Diyos kina Moises sa buong Israel, kung paano naging tapat ang Diyos kina David, kina Solomon noon, gayon po mananatiling tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Sa atin, sa panahon natin man ngayon, at sa darating pang panahon. Paano natin mararanasan itong faithfulness, itong katapatan ng Diyos? Mararanasan natin yan kung tatanggapin natin siya at ang kanyang salita. Paano natin maunawaan ang katapatan ng Diyos? Maunawaan natin yan kung uunawain natin siya at ang kanyang salita. Pinapakita po nito sa atin na kapag
nagbago yung ating sitwasyon, lalo at hindi naging maganda yung ating kalagayan sa anuman, sa financial man yan, o anuman. O kaya magdanas tayo ng hirap ng buhay. Hindi man matupad yung inaasahan natin. O kaya biguin man tayo ng mga tao sa paligid natin. Sinasabi sa atin dito na ang Diyos po at ang kanyang salita ay mananatiling tapat magpakailanman. Sinasabi nga dito, ang katapatan ng Diyos endures to all generations. Sa lahat ng salinlahi, nananatili ang katapatan ng Diyos. Ibig sabihin, sa anumang kalagayan o anumang sitwasyon natin, nating lahat merong tayong Diyos na maaasahan. Sinasabi nga po sa Psalms 48 verse 14, na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman. Siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. Kung ito po at ganito ang katotohanan, maging kasiyahan natin sa buhay na ito ang Diyos at ang kanyang salita na ating patnubay. Kung ang ating Diyos magpakailanman at ang kanyang salita ay magpakailanman, at kung tayo po ay nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin, ang kasiyahan natin dapat nakadepende sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Kung may Diyos tayo at may salita tayo ng Diyos, ano nga naman yung dapat nating ikatakot o ano pa ba yung ipapangamba natin sa buhay na ito kung tayo ay may Diyos at may kanyang salita? Ano man yung kaguluhan o ano man yung hirap na ating pinagdadaanan, hindi dapat mawala ang kagalakan. Hindi dapat mawala yung pag-asa at pagtitiwala natin sa Diyos at sa kanyang matibay na salita. Sinasabi sa talatang ito na ang Diyos ay Diyos natin magpakailanman. At nabasa natin kanina sa sulat ni Propeta Isaias, ang salita ng Diyos mamamalagi magpakailanman. Dahil po eternal yung ating Diyos, eternal din ang kanyang salita, matibay ang kanyang salita. Sa buhay natin ito, hindi dapat nakadepende yung ating kasiyahan at maging yung ating seguridad sa mga pabago-bagong bahay dito sa mundo. Kundi, umasa tayo, itali natin, iangkla natin, ikabit natin, at panatilihin nating nakaugat sa walang hanggan at hindi nagbabagong matibay na salita ng Diyos itong ating buhay at pamumuhay. Matibay po ang salita ng Diyos. Ang ikalawang punto sa ating aralin, maaasahan ang salita ng Diyos. Sa bahagi naman ng sulat na ito, makikita natin na ang salita ng Diyos maaasahan. Meron tayong mga sitwasyon po. Meron tayong pagkaminsan kalagayan na kailangan natin ng tulong ng iba. Alam ba, nagkakasakit tayo sa pisikal o kaya humaharap tayo sa mga problema o kaya nasusuong tayo sa mga panganib o kaya anumang sitwasyon. Nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Sa ganong mga kalagayan, pagkaminsan po, naghahanap tayo at nangangailangan tayo ng tulong at ng maaasahan. Yung writer ng awit na ito, ang sitwasyon niya, merong life-threatening na sitwasyon. May banta ng panganib sa loob niya. Basahin po natin itong verse 92. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Ano yung sitwasyon niya? Meron siyang affliction. May kalungkutan siya na, ito yung panganib sa loob niya. Yung affliction, yung kalungkutan na yon, panganib yon sa loob niya. Yan yung sitwasyon niya. Bukod dyan, meron din siyang panganib sa labas niya. Sabi po dito sa verse 95 naman, ang masamay nag-aabang upang patayin ako. So yung sitwasyon niya, base sa verse 93 tsaka sa 95, base dito, sa 92, na namatay na sana ako sa aking kalungkutan, at ito po sa verse 95 na ang masamay nag-aabang upang patayin ako, ang sitwasyon niya, matter of life and death. Ang sino man po na nasa katulad na ganyang sitwasyon, yung ganyang nararamdaman, may panganib sa loob at may panganib sa labas, madalas po kahit anong bagay na tingin natin maialis tayo sa ganyang sitwasyon, aasahan na natin.
anumang bagay na tingin natin makakaresolba sa sitwasyon natin, na may panganib sa loob at may panganib sa labas, anumang bagay, maialis lang tayo, kakapitan na natin yan. Pero itong psalmist, ang maaasahan niya, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang ibang bagay kundi ang salita ng Diyos. Pinapakita nito sa atin na ang salita ng Diyos maaasahan dahil ang salita po ng Diyos nakapagliligtas. Hindi lang sa physical, kundi maging sa kalagayan ng ating mga kaluluwa. At ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Hindi lang din sa physical at emotional na aspeto lang, kundi maging sa sa ating spiritual na kalagayan. May mga tao po natatakot sa masama. O kaya natatakot sa masamang pangyayari o masamang gagawin sa kanya. Sinasabi dito ng psalmist, sa halip na mabuhay tayo sa takot, kilalanin o kaya magbulay-bulay na lamang tayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos. Kilalanin ang patotoo ng Diyos. May mga tao din po namamatay dahil sa matinding kalungkutan. O kaya yung iba kinikitil nila yung kanilang buhay dahil sa sobrang kalungkutan, sa affliction. Ngayon, kung hindi man nila gawin yon, yung mga taong nakakaranas ng matinding kalungkutan, mababakas sa mukha na para bang yung dating niya walang buhay, o kaya walang sigla, o kaya walang liwanag yung mukha, walang kagalakan. Kapag gano'n, maaaring ang inaasahan nung tao na yon ay yung mga bagay na hindi matibay. Nung mawala yung inaasahan niya, nalungkot siya at nabakas sa mukha niya yung kalungkutan. Kasi yung inaasahan niya, maaaring hindi permanente o hindi naman talaga maaasahan. Pero itong psalmist nga po dito sa verse 92, kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, sinasabi dito na kung hindi niya naging katuwaan o hindi niya naging kagalakan ang salita ng Diyos, baka namatay na siya dahil sa taglay niyang affliction, dahil sa kanyang kalungkutan. Kung gagawin natin yun na positive yung statement na ito, ganito yung sinasabi niya. Dahil sa naging delight niya o naging kagalakan niya o naging katuwaan niya ang kautusan, ay nananatili siyang buhay sa kabila ng matinding kalungkutan na nararamdaman niya. Yung kautusan o salita ng Diyos, yun yung inaasahan niya at naging katuwaan para sa kanya. Kaya siya nananatiling buhay ngayon. Maging sa kalagayan at sitwasyon na sinusubok siya. Tayo din po, bilang mga Kristiyano sa buhay nating ito, kung hindi dahil sa salita ng Diyos, kung hindi dahil sa salita ni Jesus, paalala po, ang salita ni Jesus ay salita din yan mismo ng Diyos. So kung hindi dahil sa salita ni Jesus, tiyak mapapahamak tayo. Sa physical at sa spiritual na kalagayan, nagkaroon tayo ng buhay dahil sa mga salita ni Jesus na ating narinig and then ating pinaniwalaan. So sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ang buhay natin, hindi puro sa laman lang. Kailangan yung hindi puro flesh. Kailangan buhay din tayo sa spiritual. Kasi kung sa laman lang, sinasabi dito, walang anumang pakinabang. Tinuturo dito ni Jesus na ang kanyang salita ay hindi simpleng pananalita lang, kundi may kakayahan itong magbigay ng spiritual na buhay. Kasi alam natin, ang salita ni Jesus ay nagmumula sa amang Diyos. In context ng chapter 6 na ito, itong John chapter 6, tinutukoy ni Jesus yung kanyang sarili na tinapay ng buhay, na nagbibigay buhay sa bawat sasampalataya sa kanya. Sa katuruan na ito ng Panginoong Jesus, dapat po nating pakinggan, dapat nating laging pag-aralan at lagi nating isabuhay ang kanyang salita. Dahil po ang salita ni Jesus nagbibigay sa atin ng spiritual na liwanag at buhay. Paalala ito sa atin na yung ating pananampalataya dapat nakaugat talaga sa Diyos at sa kanyang salita at dapat nating sinusunod si Jesus. Sa panahon po na ito na nangangaral ang ating Panginoong Jesus, sa panahon na narito siya sa lupa,
nagpapahayag siya ng salita ng Diyos, nangangaral siya at nag-aakay siya ng mga susunod sa kanya, maraming tumalikod sa Panginoon. So tulad din sa panahon natin yan ngayon, marami pa rin mga tao hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. O kaya meron pa din po na tumatalikod, iniiwanan ang Panginoong Hesus. No, ang tanong ni Jesus sa mga alagad na natira, nakausap niya dito sa verse 67. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Marami na yung tumalikod Marami na yung hindi o ayaw nang sumama kay Jesus. Tanong ng Panginoon, gusto rin ba ninyong umalis? Pakinggan po natin yung sagot dito ni Pedro, verse 68. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang Simon Pedro na nagsasalita dito, parehong Simon Pedro na nagpapaalala sa mga Kristiyano na dumaranas ng iba't ibang pagsubok, dumaranas ng iba't ibang pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi ni Apostle Peter, itong Simon Pedro nagsasalita dito, sabi niya sa kanyang sulat mismo, unang Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ano yung salitang ito na buhay at nananatili na salita ng Diyos? Sa verse 25 po. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ganito natin maaasahan ang salita ng Diyos. Nagbibigay buhay, ipinanganak tayong muli, inililigtas tayo sa tiyak na kamatayang espiritual. Iyan yung salita ng Diyos. At ang salitang iyon, sabi dito, ang salitang ito, ang gospel. Ang magandang balita na ipinangaral sa atin. Halimbawa po, may nagligtas sa atin sa delikadong sitwasyon, sa panganib. O kaya may tumulong sa atin sa oras na nahihirapan tayo, hirap na tayo. May tumulong sa atin. Yung tao na yon, o kung sino man na tumulong sa iyo, hindi mo yon makakalimutan. Ngayon po, kung nagkaroon tayo ng muling kapanganakan, kung nagkaroon tayo ng buhay at kaligtasan dahil sa salita ng Diyos, bakit naman natin isinasantabi at bakit natin kinakalimutan ang salita ng Diyos? Kung ang salita ng Diyos nananatili yan magpakailanman at nagbibigay sa atin ng buhay, hindi natin dapat talaga kinakalimutan at binabaliwala ang salita ng Diyos. Mahalaga at maaasahan natin ang salita ng Diyos. Kaya, tingnan po ninyo, ganito yung response ng psalmist sa verse 93. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo. Maaaring ang ibig sabihin dito, hindi lang niya kinakabisado, hindi lang niya sinaulo, kundi regular pa niyang binabasa. Regular pa niyang pinag-aaralan o pinagbubulay-bulayan, regular niyang pinapahalagahan at sinusunod ang mga tuntunin ng Diyos. Kumbaga, bahagi ng lifestyle niya yung mga tuntunin ng Diyos. Maaring tingnan natin ng ganito ito para sa may akda ng awit na ito, itong psalm. Ang salita ng Diyos hindi lamang para sa simula ng pag-usbong ng pananampalataya. Hindi lang sa simula ng buhay Kristiyano. Ang salita ng Diyos, hindi lang kapag araw ng linggo, yung weekly lang na paglalaan ng oras. Merong mga tao ang turing sa salita ng Diyos kapag kailangan niya lang. Hindi dapat ganoon. Dapat araw-araw. Paalala po ito sa atin na itong sinasabi niya dito na hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo. Paalala po ito sa atin na pahalagahan natin ng tamang pagpapahalaga ang mga tuntunin ng Diyos. Kung meron tayong pinapahalagahan sa araw-araw, dapat kasama or mas higit pa yung pagpapahalaga natin dito sa salita ng Diyos o sa mga tuntunin ng Diyos.
kung may hinahanap tayo at may inaasahan tayo sa araw-araw, ano man yun, dapat ganun din yung turing natin sa salita ng Diyos. Hinahanap natin at inaasahan natin. Bakit po? Ito, pag-isipan ninyo. Pag-isipan natin ito. Saan ba nakadepende yung buhay natin? Hindi po kasi sa mga material na bagay yan o kaya yung mga bagay lang dito sa mundo. Kundi nakadepende po yung buhay natin sa Diyos mismo. Yung buhay natin galing sa Diyos. So, ang Diyos, ang may kapangyarihan at karapatan na bumawi ng buhay natin. Ang Diyos din ang may kakayahang magligtas sa tiyak na kapahamakan na posibleng mapuntahan natin. So, sa Diyos nakadepende yung buhay natin. At sa Kanya tayo pwede na humingi ng tulong. Sa pagpapatuloy ng psalmist sa verse 94, ako'y iyo, iligtas mo ako. Ang kumpiyansa dito ng may akda ng awit na ito, ililigtas siya ng Diyos. Sa yung kumpiyansa niya na kaya siyang is-save ng Diyos, nasa katotohanan ng yung kalagayan niya na siya ay nasa Diyos. Sabi niya, I am yours. Sabi niya sa Diyos, I am yours. Iligtas mo ako. Mahalaga makita natin ito kasi yung kaugnayan ng psalmist o yung relasyon niya sa Diyos, yung kaugnayan niya nung nagsulat na ito ay sa Diyos, hindi kung kanino, kung saan. Tayo po ngayon bilang mga mananampalataya, paano natin matitiyak na tayo ay sa Diyos? Kailangan natin makita itong kalagayan ng may akda ng awit na ito. Ako'y iyo. Yun yung relasyon niya sa Diyos. Sa Diyos siya. Ngayon, tayo, paano natin malalaman na tayo rin ay sa Diyos? Ang kailangan po, mapabilang tayo sa mga tupa ni Jesus. Dahil kung tayo ngayon ay na kay Jesus, hindi tayo pababayaan ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos, pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay na kay Jesus. Malinaw po yan sa New Testament. Ngayon, paano natin malalaman kung kabilang nga tayo sa tupa ng Panginoon? Ganito ang sinabi mismo ng Panginoong Jesus sa John chapter 10, verse 27. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala. Yung tupa ng Panginoon, kilala niya. At sila'y sumusunod sa akin. So, yung tupa ng Panginoon, sumusunod sa Panginoon. Ang tupa ni Jesus, nakikinig, sumusunod sa Kanya. So, kung nakikinig ka sa tinig o sa salita ni Jesus, na kinikilala mo siya at sinusunod mo siya, kabilang ka sa Kanyang mga tupa. Ngayon, ano naman yung matatamo mo bilang tupa ng Panginoon? Sa verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So kung tayo po ay kabilang sa mga tupa ni Jesus, meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan, sa eternal life. Sabi dito ni Jesus, and I give them eternal life. At kailan may hindi sila mapapahamak. Muli, paano natin malalaman na isa tayo sa mga tupa ni Jesus? Kung nakikinig tayo sa salita ni Kristo at sumusunod tayo sa Kanya. Then ito yung matatamo natin. Kaligtasan, eternal life, buhay na walang hanggan. Kaparehong mensahe yan sa pinag-aaralan natin sa Psalms 119. Sabi po sa kasunod na parirala na sabi niya, siya ay sa Diyos at ililigtas siya ng Diyos. Sabi dito, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Hindi itong pagsunod o hindi itong paghahanap ng tuntunin ng Diyos ang dahilan kung bakit siya ililigtas ng Diyos. Kundi itong paghanap niya ng tuntunin ng Diyos ay patunay na meron siyang mabuting relasyon sa Diyos. At yung relasyon nga niya o yung kaugnayan niya sa Diyos na siya ay sa Diyos. At pinapakita din dito na nangangailangan siya ng tulong para mailigtas. Inaamin niya dito na kailangan niya ang tulong ng Diyos. Sabi niya, iligtas mo ako. Tayo po ba
kapag nakikita natin na nahihirapan tayo sa buhay o kaya nahihirapan tayong sumunod sa Diyos, ano yung solution natin? Ang solution ba natin, aayusin natin sa ating sariling pagsisikap? O kaya uunahin nating magpakumbaba sa harap ng Diyos at humingi ng tulong sa Diyos? Minsan po kasi kapag pahirap ng pahirap yung sitwasyon natin, mas nakakalimutan natin kung ano talaga yung kailangan natin at kung ano talaga yung dapat nating asahan. O kaya kung ano talaga yung maaasahan natin. Kapag mahirap po yung sitwasyon, yung ilan sa atin, isip ano ba yung discarding gagawin ko? Hihingi ako ng payo sa ibang tao. Kapag mahirap yung sitwasyon, gano'n yung unang nagiging pagtugon. Titingnan yung ginawa ng ibang mga tao, paano kaya nila nalagpasan yung mga pagsubok nila. O kaya maghahanap ng solution sa internet. O, yun nga, maghihingi ng mga payo ng ibang mga tao na nakakalimutan na sapat ang salita at maaasahan ang salita ng Diyos. So, naisasantabi. Hindi nagiging priority yung tuntunin o yung salita ng Diyos. Hindi hinahanap. Para nga po dito sa may akda ng awit na ito, hindi ang problema niya o hindi ang sitwasyon niya o yung mga kaaway na nagpapahirap sa kanya yung pangunahin, kundi ang nangingibabaw sa kanya ay ang salita ng Diyos. Sa kasunod na verse 95, ang masamay nag-aabang upang patayin ako, ngunit aking kinikilala ang iyong mga patotoo. Sa mga panahon na nahihirapan tayo, ano yung nangingibabaw sa atin? Sa mga sitwasyon na masama, o kaya may mga gumagawa ng masama sa atin, ano yung nasa isip natin? Ang nasa isip ba natin, masasamang sinasabi ng mga kaaway natin? O masasamang ginawa ng mga umaaway sa atin? O kaya ang nangingibabaw ba sa atin, mabubuting bagay na ginawa at sinabi ng Diyos sa atin? Salita ba ng Diyos ang nangingibabaw sa atin? Kino-consider ba natin yung, o kaya kinikilala ba natin yung patotoo o ang salita ng Diyos? Sabi nga po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa sulat ni Pablo dito sa Filipos chapter 4 verse 8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Ito yung mga bagay na totoo, mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis at mga bagay na kaibig-ibig at kapuri-puri. Meditate on these things. So paano magiging ganito yung laman ng isip natin na yung mga bagay na ito ang nasa isip natin? Kailangan po, naglalaan tayo ng oras sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Paano natin iisipin yung mga bagay na ito, yung binabanggit dito, kung hindi tayo madalas maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos mismo, isipin natin ang mga bagay na ito. At tandaan po, ang salita ng Diyos, maaasahan natin sa buhay na ito. At maaasahan natin sa pagkatamo ng buhay na walang hanggan. So, maaasahan ang salita ng Diyos. Katlong punto po, malawak ang salita ng Diyos. Ang talakay natin na ang salita ng Diyos, matibay, maaasahan, hindi nagbabago, nananatili magpakailanman. Kaugnay po ng katotohanan na yan, dito po sa verse 96, makikita natin ang salita ng Diyos ay ganap, o sakdal, o perpekto. At sa pagkaunawa natin ng salitang sakdal, o perfect, masyadong malawak yung salita ng Diyos para maunawaan natin yung kasakdalan ng salita ng Diyos mismo. Basahin natin itong verse 96. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan. So yung kasakdalan o perfection, nakita niya yung hangganan. Tinuturo dito na anumang bagay na itinuturing nating perfect o kaya ganap o kaya sakdal, na perpekto yan sa ating batayan o kaya perpekto yan sa panukat nating mga tao. Ano man yan, no? Anumang bagay yon, maaring gawa ng tao, karunungan ng tao, anumang bagay na itinuturing nating pinakamataas sa ating limitadong pananaw. Ano man yon, sabi ng psalmist, ano man yan na sa tingin mo ay perfect,
may hangganan yan, may limitasyon yan. Magtatapos yan o kaya mawawalan niya ng halaga sa kalaunan. Pero ang salita ng Diyos, sabi po, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Ang utos dito tumutukoy sa aral, tumutukoy sa kautusan, sa law, sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagbibigay daan ng kaligtasan at ng kahulugan sa buhay ng tao. Ngayon, yung exceedingly broad, yung totoong malawak, ibig sabihin po walang hangganan. Yung utos mo'y totoong malawak, exceedingly broad. Hindi nalilimitahan. Yung mga bagay dito sa mundo, kahit perfect na yung tingin natin, kahit pinakamataas na antas na yan, nalilimitahan yan. Ang totoong malawak, nagpapahayag na ang salita ng Diyos hindi sakop, hindi malilimitahan ng panahon, ng kultura o ng anumang kalagayan. Kundi ito po ay palaging nauukol, palagi ang akma, palagi ang kapakipakinabang sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. So gaano ba kalawak o ka-exceedingly broad ang salita ng Diyos? Sabi po sa Isaiah chapter 55, verse 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig, merong bisa, makapangyarihan na kayang maisakatuparan anuman yung layunin ng Diyos. At ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos ay nauukol at kapakipakinabang sa lahat ng tao, sa bawat sitwasyon, sa lahat ng henerasyon. Ganyan kalawak ang salita ng Diyos. Sabi nga dito sa sulat naman ni Pablo, 2 Timoteo chapter 2 verse 9, na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. So si Pablo nalilimitahan na, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. So dito naman po, ang salita ng Diyos hindi malilimitahan, hindi mapipigilan. Kaya malawak ang salita ng Diyos. Sapat ang salita ng Diyos sa bawat aspeto, sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ang sitwasyon ba natin, parang pinanghihinaan tayo ng loob? Ngayon, nakakaramdam ba tayo ng panghihina ng loob? Sapat po ang salita ng Diyos para mapanauli yung ating mga kaluluwa o kaya mabigyan tayo ng panibagong kalakasan. Kapag nakakaramdam tayo ng panghina ng loob, hanapin natin ang salita ng Diyos. O kaya tayo ba ay nangangailangan ng karunungan? Sapat po ang salita ng Diyos para magtamo tayo ng kaalaman ng karunungan. Nakakaramdam ba tayo ng kalungkutan? Naghahanap ba tayo ng kagalakan para bang may puwang sa puso natin, sa loob natin, may lungkot at gusto nating ma-feel yung void na yun o kaya mapunuan ng kagalakan yung puso natin? Sapat po ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nakapagpapasaya sa puso ng tao. O yung isip ba natin naguguluhan, nadidiliman? Napupuno ba tayo ng mga problemang dumarating sa buhay natin? Sapat po ang salita ng Diyos para mabigyan tayo ng kaliwanagan at panibagong pananaw o maliwanag na pag-iisip. Kaya malawak po, garantisado, mabisa ang salita ng Diyos. Yun yung hahanapin natin. Yun yung aasahan natin. Hindi natin kailangang hanapin sa iba yung mga solusyon na kailangan natin sa buhay na ito. Hindi natin kailangan hanapin sa iba maging yung pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan, kundi tanging sa salita ng Diyos lamang. Dahil ang salita ng Diyos matibay at maaasahan. Sa baging ito ng Psalms 119, ipinapaalala sa atin na matibay ang salita ng Diyos, maaasahan ang salita ng Diyos at malawak ang salita ng Diyos. Matibay kasi ang Diyos yung pinagmulan ng salita. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang Diyos ay nananatili ang katapatan magpakailanman. So matibay ang kanyang salita. At maaasahan natin ang salita dahil ang Diyos ay nagsasalita o nagsalita o nagpaabot sa atin ng salita. Makapangyarihan ang nagsalita at nagbibigay ng buhay. So, maaasahan ang salita ng Diyos. And malawak dahil ang Diyos ay sakdal, perfect, ganap. Kung ikaw kumpara mo sa salita ng tao, makikita natin na
garantisado ang salita ng Diyos. Mabisa ang salita ng Diyos. Kung ikukumpara ang salita ng Diyos sa pangako ng tao, makikita natin na may kakayahan na tuparin kung ano ang layunin ng Diyos sa kanyang salita. Ay yung salita ng tao, hindi tayo tiyak. So malawak po itong salita ng Diyos dahil mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa darating pang panahon, hindi ito magbabago at hindi ito nababago at akma ito. Ukol sa lahat ng tao. Nawa po sa ating buhay, puno man tayo ng pagpapala, sitwasyon natin, o kaya sunod-sunod ba yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin? Magpabago-bago man yung sitwasyon natin sa pisikal, sa emosyonal, at sa espiritual nating kalagayan. Magpabago-bago man yan, patuloy po tayong kumapit ng mahigpit at umasa sa salita ng Diyos. Na magpatuloy tayo sa pagbabasa, sa pakikinig, sa pag-aaral, sa pangangaral at sa pagsunod araw-araw sa salita ng Diyos hanggang sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa abot ng ating kakayahan, hanggat may pagkakataon pa tayo, hanggat may buhay pa po tayo. Kumapit tayo ng mahigpit at umasa sa matibay at maaasahang salita ng Diyos. Hanggang dito po ang ating aralin. Nawa po ay nanginabang tayo at nabusog sa biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.